Kadete ka sa barko, tapos hindi ka marunong kumuha ng ship's draft? Nako, disgrasya ka kay shipmate niyan, partner. But don't you worry, cause I got you. Sagot ka ni Kuya Mikey. At sa video na to, ituturo ko sa iyo kung ano nga ba ang ship's draft, bakit importanteng kunin ang ship's draft, at paano kinukuha ang ship's draft. Para mas maintindihan natin, ang unang tanong, meron tayong barko dito. Imagine this is your ship. This is your waterline, yung guhit na yan. And this is your bottom part. Ayon sa kanyang definition, the ship's draft is the distance between the waterline and the bottom of its hull, which is ito. So, yung distansya ng dalawang yan, that will be our draft. So, ngayon naiintindihan na natin kung ano nga ba ang meaning ng draft. Pumunta tayo sa pangalawang tanong. Bakit nga ba importanteng malaman kung ano ang actual draft ng ating ship bago tayo umalis ng puerto? Una, it can help us determine the center of gravity of our ship, which is related sa stability ng barko natin. Pangalawa, for the compliance with the requirements, such as yung mga related sa load lines and tonnage measurements. At ang pinaka-importante sa lahat ay yung safety ng ating barko. It is to ensure that our ship's draft will not exceed doon sa permittable or maximum draft allowance ng barko, lalo na pagdadaan ng mga bridges and ng mga shallow water. What would happen if hindi natin kinuha yung ship's draft natin at dumaan tayo sa bridges? Maaaring sumabit yung barko natin sa bridge. And kapag dumaan naman tayo sa shallow waters, maaaring magkaroon tayo ng agrounding ng vessel natin, which can cause a marine accident na magkakaroon ng fine for more than $1 million. So, paano nga ba kumuha ng ship's draft gamit itong draft mark na to? For example, yung waterline mo, nasa ilalim ng 10 meters. Ibig sabihin yan, yung draft mo is 10 meters. Kapag nasa ilalim naman ng number 2, ibig sabihin yan, 10.2. Kapag nasa ilalim naman ng 10.4, ibig sabihin yan, 10.4. Paano naman kapag nasa ibabaw ng mga numbers? Ganito lang yan. Kapag nasa ibabaw ng numbers, plus 1 lang. So, dito, 10.1. Sumunod dito, 10.2. Sumunod sa dito, sa ibabaw is 10.3. Sa ibabaw naman ng number 4, 10.5. Okay? Pero alam naman natin na ang dagat ay may alon at hindi yan kalmado. So, ibig sabihin, meron tayong highest point at lowest point of our waterline. So, para makuha natin kung ano yung draft natin, kukunin natin yung gitna. And this is our formula. So, draft is equals highest point plus lowest point of our waterline divided by 2. For example, ganito yung nangyari. Yung pinakamataas na point ng iyong waterline is nasa ilalim ng 6. Ibig sabihin, 10.6. At ang pinakamababa naman ay nasa ilalim ng 4. Ibig sabihin, 10.4. So, para i-apply natin itong formula na to, that would be 10.6 plus 10.4 divided by 2. Ibig sabihin, 21 meters divided by 2, and our draft would be 10.50. So what if ganito naman yung observation natin sa waterline natin? Yung highest point is nasa gitna ng 10.80 and yung lowest point is nasa gitna ng 10.60. So, di ba yung ilalim nito is 10.6 and yung ibabaw naman nito is 10.7. Dito naman is 10.8 yung ilalim, 10.9 yung ibabaw. So, gitna nila would be 10.65 yung lowest, 10.85 naman yung highest natin. To apply this, highest point plus lowest point divided by 2, that would be 10.85 plus 10.65 divided by 2, that would be 21.5 divided by 2, our actual draft would be 10.75 meters. Okay? Kung may natutunan ka sa video na to, please like and share this para makatulong din tayo sa iba. Now, itatry natin kung ano yung natutunan mo using this clip. Ayan, first time kong mag-check ng draft sa aft part ng barko namin o yung pinakalikod na parte ng barko. So, nung una, nag-aalangan ako pero tinandaan ko lang yung mga turo sa akin nung ako'y nasa college. So, comment down below kung ano yung hula nyo and share nyo na rin to sa iba. Ano yung sa tingin mong ship's draft natin?